Wala na masyadong busina ang naririnig sa kalsada. Lagpas hating gabi na rin kasi nung mga oras na yon. Uwian ko na galing sa pag-overtime sa opisina ang pinagtatrabahuan ko. Tanging ang mga rumaragasang sasakyan na lang ang malakas ang tunog. Dagdag mo pa yung mga motor na bumubomba. At akala mo'y ikinagwapo nila. Pero saglit lang ang mga yon pagkat medyo tahimik na talaga ang gabi. Naputol lamang ito nang marinig ko ang dalawang lalaking tila ba nag-aasaran sa likod ko. Nang maulinigan maigi, napansin kong si Mel at Bruce yun. Mga katrabaho kong daig pa ang magsyota na dahil hindi mapaghiwalay. Lagi kasing nag-aasaran kung saan laging sabay kumain at partner din sa kalokohan. Gayunpaman, pampasaya din sila ng office. Malakas ang energy nila mula hapon hanggang gabi. Hindi nauubusan kaya napapasana all talaga ako noon. Ang kaso, nakakainis nung hating gabing yun dahil nadamay ako sa kalokohan nila. Pagod pa man din kaya imbierna ang atin nyo. Paano ba naman may pinagpapasapasahan silang bag na pinulot nila sa tapat ng building namin? Sa tapat kasi ng opisina namin ay naroon ang saradong establishment na medyo luma na. Doon din nila nakita ang luma at mabahong bag na yon. Wala naman akong pakialam kung paglaruan nila yon, ngunit noong hinahagis nila, napapunta sa akin at nadaplisan pa ang aking ulo. Medyo masakit yon kaya nainis ako. Isa pa naamoy ko na sobrang baho nun. Ano bang trip nyo? Uuwi na lang, maglalaro pa kayo para kay mga bata. Napagtaasan ko sila ng boses noon pero humingi rin naman sila ng pasensya at dali-daling inunahan ako. Nang sandaling yon, tumigil din muna ako sa may tabi para linisin ang ulo kong natamaan. Hindi ko man nahawakan ang bag ay naglagay pa rin ako ng alkohol para maibsan ang mabahong amoy. Habang nakaupo sa sementadong kahon na pinaglalagyan ng maliliit na tanim, nagpunas ako ng ulo. Bahagya akong napatingala at sumagi sa paningin ko ang malabong liwanag na hugis lalak. Nakadungaw iyon sa bintana ng katapat naming gusali pero pabaliktad ito. Patiwarik sa madaling sabi. Wala pang isang segundo nang magpakita yun. Dahil doon, inisip ko na lang na baka namalikmata ako o kaya naman ay medyo nahilo dahil sa tama ng bag. Sabihin ng OA pero naisip ko talaga yun noon. Tsaka sa kadahilan ng medyo inis at nakadikit pa rin ang amoy sa ilong ko. Hindi ko na yun pinagtuunan pa ng pansin. Dumiretso ako ng lakad pero may bigat sa balikat ko na hindi maipaliwanag. Baka naman dahil pagod lang ako. Pinaniwala ko na lang ang sarili ko at saka tumungo papunta sa malapit na sakayan ng tricycle. Tapos umuwi na rin. Sandali ko pang pinag-isipan kung ano ang inisip ko dahil mukha talagang tao hanggang sa makatulugan ko ito. Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa inyo, Sir Jupiter, at sa bumubuo ng inyong channel. Aaminin ko, hindi ako yung tipo ng manonood na bawat episode ay sinusubaybayan. Kumbaga, depende lang sa mood at magugustuhan ko, pero nakasuporta pa rin ako. Isa pa, bago lang din po kasi akong tagapakinig, lalo na't hindi naman talaga ako dati naniniwala sa mga multo. Hindi ako mahilig sa mga horror stories o kahit sa movies na may genre na horror. Pero sa karanasan ko, napagtanto kong may mga bagay na kahit anong gawin mong paliwanag, hindi mapagkakaila na totoo ito. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Dina. Magbe-28 anyos na ngayon pero 25 lang nung mangyari ang kwento.
Sinimulan kong sulatin ito nung araw din na una kong napanood ang Sitio Bangungot. Sakto kasing medyo nakarelate ako sa kwento bilang biktima rin ng matinding trauma dahil sa kababalaghan. Hindi ko alam kung kailan matatapos pero uutay-utayin ko hanggat kaya. Pagpasensyahan nyo na lang po kung hindi man maayos ang pagkakasulat, pero galing po ito sa puso ko pagkat ako mismo ang nakaranas. Noong mga huling buwan ng 2021, may bagong binuksan na 4 na palapag na opisina sa may bayan sa Lucena City. Isang jeep o tricycle mula sa aming bahay, malapit sa may SM. Eksakto ring medyo bumabalik pa lang noon sa face-to-face na trabaho kaya medyo bago sa akin ang opisina. Dagdag pa ron, hindi rin naman ako tubong Lucena dahil ang orihinal kong probinsya ay sa Marinduque. Pero noong mga unang buwan ko doon, ayos naman at payapa lang ang pagtatrabaho. Walang kakaiba at maganda agad ang naging samahan namin. Nakakatuwa pa nga ang mga laging banat ni Mel at Bruce. Binubuhay din ako ng chika sa opisina dahil likas din sa akin ang may pagkamarites. Subalit, ang hindi ko pinakagustong chismis ay ang nalaman ko mga ilang araw matapos akong umuwi na nainis kay Mel at Bruce. Mag-iisang taon na yata ako noon sa opisina, bale taong 2022 na. Saka namang kumalat ang sabi-sabi na may nagpapakita raw na matandang lalaki sa katapat naming gusali. Doon ko naalala ang nakita ko noong gabing natamaan ako ng mabahong bag. Subalit pinagkibit-balikat ko ito. Kanino naman galing ang kwentong yun? Baka naman pakananan naman ni Mel at Bruce. Ganun na lang ang inisip ko, pero sinabi nilang marami na raw ang nakakita. Subalit hindi ko rin agad yun pinansin at imbes na matakot, natawa pa ako sa reaksyon ng ilan na medyo pabebe at pabida. Sabi ko pa, sa multo lang matatakot agad hindi nga nila kaya mag-overtime, kaya wala silang dapat katakutan. Hanggang sa nadagdagan ng karanasan ko. Isang araw matapos ang nabalitaan kong istorya na hindi kapani-paniwala para sa akin, nag-overtime ulit ako. Umabot ako ng halos hating gabi. Pauwi ulit ako noon, galing nga sa pag-overtime. Hindi ko maiiwasang mapadaan sa lumang gusali sa tapat pagkat katapat din mismo iyon ng tinatawiran ko. Kung nakaharap din kasi doon, nasa kaliwa na rin ang hintayan ng tricycle. Hindi ko naman talaga yun pinapansin nung una. Para sa akin, isa lang yung nagsarang gusali na hindi na nagamit. Wala na rin akong oras para alamin pa kung bakit. Kaya lang nung gabing yun, may kakaibang enerhiya na tila hinahatak ang aking muka para maibaling sa direksyon ng lumang gusali. Doon ko lang napansin ang negatibong aura na binibigay nito. Halata talagang walang tao. Tahimik at may amoy na hindi kaaya-aya. Kumbaga parang masakit na makati sa ilong. Hindi ko mawari kung bulok o malansa o parang nasunog na balahibo, pero nun ko lang naman yun naranasan. Mabigat ang pakiramdam ko ng mga oras na yon, pero pilit kong hindi pinapahalata dahil sa iilang taong dumadaan. Nakakadagdag rin kasi sa malamig na hanging nakabalot sa gusali ang kulay nitong walang kabuhay-buhay. Kulay abo na akala mo hindi masaya ang nagpagawa. Weirdo rin ang tayo ng pinto at mga bintana. 3 palapag kasi, tapos nasa gitna mismo ang pinto sa unang palapag. May 2 bintana sa ikalawang palapag na magkatabi, pero may pagitan na kasing lapad din ng pintuan. Sa ikatlong palapag, nakapagtataka ang kaisa-isang bintana na katapat mismo ng pinto.
Kitang-kita ito mula sa opisina dahil halos gawa sa bubog ang pinakang harap nito. Presko naman magtrabaho nung una, kundi lang dahil sa masamang reputasyon na namumuo sa katapat na gusali. Pero nun lang ako nawirduhan sa detalye ng bintana ng gusaling yon na hindi ko talaga napapansin noon. Ang pakiramdam ko rin, may tao sa loob ng abandonadong gusali. Pero imposible yun, lalo na't madilim tapos nakakandado pa ang pinto. Madali ko ring kinontra ang sarili. Ba't naman ako magpapadala sa kwento nila? Wala namang nakakatakot sa gusaling ito. Wala namang dumudungaw sa bintana eh. Pagkatapos, naisipan ko na ring magpatuloy na sa paglalakad para umuwi na rin. Nagkataon naman na minessage ako ng aking boyfriend na nagtatanong kung nasan na ako. Bilang nakaugali ang reply, nag-selfie lang ako na madalas ay sa tricycle ko ginagawa. Pero dahil naroon na rin naman, nagpicture ako at saktong paitaas ang kuha ng front cam ng cellphone ko. Hindi na bale kung ano itsura at background ko pero napalunok ako at napadilat ng maigi matapos ma-check ang selfie. Imbis na tingnan ng aking itsura, agaw pansin ang hugis ng ulo na nakadungaw sa bintana. Nasa loob mismo ng gusali, tagos sa bubog ang kakatuwang figura. Ang nakakabigla pa, patiwarik ito, kagaya nung nakita ko nung una at sa mga kwento rin nila. Hindi kaya yun ang multo na sumama pa sa pag-selfie ko? Bahagyang pumintig ang puso ko noon dahil mukhang tao talaga ang nasa litrato. Pero hindi ko makumpirma ang edad basta't sigurado akong lalaki yon. Tinitigan ko pa yon at muntik ko pang mabitawan ang cellphone ko nang maisip na tila ba nakatitig siya sa akin ng masama. May kulay pula kasi na parang mga mata at bagay na nakadagdag pa ng takot. Kaya binura ko yun. Hindi ko rin agad binuksan ang cellphone hanggang sa makasakay ng tricycle. Nung doon na sana ako magsiselfie, nag-flash na naman ang litratong binura ko na, subalit wala na ron ang nakadungaw na ulo. Lumamig ang hangin noon. Mula sa talampakan ko hanggang sa bumbunan. Nagkaroon din ng butol-butol na pawis sa aking batok hanggang sa mukha. Paano bumalik ang litratong binura ko na? Paano ring nawala ang ulo gayong wala naman akong ginagalaw sa selfie ko? Malabo ring namalikmata ako dahil magkaiba ang lumitaw na picture kesa sa nauna. Maya-maya pa, bigla rin itong nawala ng kusa. Tinawagan ko lang noon ang boyfriend ko para may kausap na rin habang bumibiyahe. Kinuwento ko pa sa kanya sa tawag ang nangyari. Ngunit sinabi niyang huwag ko na lang daw pakaisipin yun. Baka pagod lang ako o kaya naman ay masyado kong iniisip ang kwento. Totoo naman lahat yun. Kaya pinaniwala ko na naman ang sarili para mawala ang takot. Kinabukasan naman, normal ko lang hinarap ang araw na parang walang nangyari kagabi. Hindi na rin muna ako nag-overtime para makaiwas din sa mga weirdong karanasan. Akala ko ayos na nun dahil may ilang araw pa na walang kakaibang paramdam. Hanggang sa nabuksan na naman ang usapan ng multo sa opisina. May kakaiba kasing kinilos ang dalawang kumag na si Mel at Bruce. Kung kengkoy sila, maingay at mahilig maglaro noon, misteryosong bigla silang naging tahimik na parabang hindi man lang nagpapakita ng emosyon. Ang napapansin pa ng iba, lagi raw balisa ang mga ito na parabang napapraning nawawala sa sarili. May binabanggit pa tungkol sa isang matandang lalaki na hindi masyadong maintindihan. Hindi ko naman natatanda ang ganon ang lagay ng dalawa nung mga araw na yon.
Ayos pa sila nung medyo nainis ako at saka parang normal din naman ang tingin ko sa kanila ng mga araw na yon. Hindi ko lang maalala kung noon ba talaga yon o baka ang nasa utak ko ay bago pa mangyari ang paglalaro nila sa maduming bag. Baka naman may sakit lang ang dalawa kaya ganun. Baka rin medyo pagod sa trabaho at yun nga ang sinabi ko sa kanila. Pero naniwala pa rin silang may kinalaman ng lahat sa nagpaparamdam na kaluluwang ligaw sa kabilang gusali. Hindi na lang ako umimikno na nagpatuloy pa silang magkwento ng kanya-kanyang karanasan. Kausap rin kasi namin noon ang mga nasa utilities, kumbaga naglilinis ng mga ginagamit naming computers at iba pang gamit. Sa opisina may nakalaang malawak na kwarto bilang utility room. Si Kuya Enteng ay naroon ng mga sandaling yon. Ang kwento pa niya, may kukunin lang daw siyang sabon at pamunas dahil sa pupunasan niyang screen. Hating gabi na nun at nahuhuli naman talaga silang umuwi lalo na kapag nag-o-overtime kami. Pero ang gabing sinasabi niya, maaga ako umuwi nun kaya wala akong naramdaman. Katamtaman lang pala ang laki ng utility room. May 4 na dingding. May pintuan na ang katapat ay ang bintanang bubog na kitang-kita ang katapat ng gusali. Tahimik nung pumasok si Kuya Enteng. Pero mas malamig daw ang kwarto kesa sa normal na lamig nitong binibigay ng aircon. Alam ko ang pakiramdam na yon, pagkat ganun din ang nararamdaman ko sa tuwing nagpapakita ang nakadungaw na tao. Akala ni Kuya Enteng normal yon, kaya tumuloy pa rin siya tinayaang nakabukas ang pinto. Siya na lang din kasi ang tao noon sa 2 palapag kaya wala nang ibang papasok. Kamalas-malasa naman na hindi niya agad nahanap ang mga bagay na kukunin. Nagbuklat pa siya ng ilang mga kahon hanggang sa gumapang ang mabagal na hangin. Hindi alam kung saan ito nagmumula dahil wala namang bintanang bukas na may tumatagos na hangin mula sa labas. Kasabay nun ang lumalakas at sunod-sunod na pagsitsit hanggang sa sumipo lang hangin na unti-unti ring bumubugso, dahilan para sumara ang pinto na may maingay pang langit-ngit. Lumapit raw si Kuya Enteng sa pinto para buksan ito at hindi na pinapansin ang sitsit na inakalang baka dahil lang sa daga. Nang malapitan ang pinto, pinagpawisan siya ng malamig at bumilis ang pintig ng puso matapos mapagtantong hindi na yon mabuksan. Imposible yon lalo na't nasa loob siya ng kwarto kaya hindi siya basta-basta malala maliban kung masira ang doorknob. Hindi niya naman yon naisip noon dahil mabagal na sumara ang pinto. Pakiramdam ko parang may humihilang kung ano galing sa labas. Malakas ang puwersa. Halata sa tono ni Kuya Enteng ang kaba nung nagkikwento siya. Samantala unti-unti pang lumalakas ang sitsit na parabang hinahatak ang kanyang ulo. Matapos mapagod sa kahihila ng hindi mabuksang pintuan, dali-dali niyang ibinaling ang ulo kung saan nanggaling ang tunog. Madilim man sa labas at kahit na medyo mamasa-masa ang salamin na bintana, hindi alintana yun sa nagpapakitang multo. Malinaw na malinaw daw kasi sa mga mata ni Kuya Enteng ang isang matandang lalaki na nakadungaw at nakabaliktad ang ulo. Nakangiti raw yun pero galit ang mga mata. Bahagyang napaatras noon si Kuya Enteng at dali-daling binuksan ang pinto. Nagulat pa nga raw siya sa sarili niyang lakas matapos niyang hilahin ang pinto na naging rason pa kung bakit ito nasira. Nakumpirma ko pa nga yun nang puntahan ko kaya hindi may pagkakailang totoo ang kwento ni Kuya Enteng. May multo raw talaga sa kabilang gusali. Sumunod pang nagkwento ang medyo tomboy kong katrabaho, si Weng na madalas nag-yoyosi break.
10:10 pa lang daw nung gabing yun, kinabukasan lang noong nainis ako kina Mel at Bruce. Medyo sumakit ang ulo ni Weng dahil matagal nakatutok sa PC. At gaya nga ng nakaugalian na, yosi break ang katapat nun. Pero sa hagdan pa lang, nararamdaman na raw niya ang bigat ng kanyang mga paa. Hirap daw itong humakbang na tila ba senyales na may paparating na panganib. Ang kaso, hindi niya yun pinansin. Baka raw kasi dahil lang yun sa pananakit ng kanyang ulo. Dumiretso pa rin siya sa labas at gumilid lang ng onti sa daan. Nangangalahati na raw ang sigarilyo niya noon nang dahan-dahan siyang nawalan ng malay. Nagdidilim ang paningin at nagiging malabo ang paligid sa kanyang mga mata. Bago pa tuluyang pumikit, kita niya raw ang papalapit na figura ng tao. Kulay itim lamang ito na akmang lalapit sa kanya. Kinabahan siya noon dahil sa masamang aura ng lalapit. Subalit hindi niya magawang labanan ang pagsara ng talukap. Ni maiharang ang kamay ay di niya nakayanan. Parang naubusan siya ng lakas na pinagdudahan niyang sakit lang ng ulo ang may gawa. Hindi lang ito basta pagkahilo o pagkahimatay. May kung anong presensya talaga na naging dahilan ng pagkawalan ko ng malay. Tama naman siya matapos ang katakatakang paggising niya sa tapat mismo ng lumang gusali. Binuhat ba siya ng tao kanina? Pero bakit hindi man lang siya ginising ng guard namin sa opisina? Paano siya napunta sa kabilang gusali? Totoo bang nahimatay siya o may nagkontrol sa katawan niya? Nanginginig na ang boses ni Weng sa pagkwento ng mga sumunod na tagpo. Nakatayo raw kasi siya nang imulat ang mata. Nakataas pa ang ulo at weirdong nakikipagtitigan sa bintana ng lumang gusali. Wala siyang nakikita noon, pero may kakaibang enerhiya na nagpapakaba sa kanya. Alam niya sa kanyang sarili na hindi siya dapat nakatingin doon. Sinasabi rin ng utak niya na sa kahit anong minuto ay posibleng may magpakita sa bintana. Kaya lang hindi niya magawang maibaba ang kanyang ulo. Tila ba't tumigas ang buto niya sa leeg at nanatili ito nakaangat. Lalong kinabahan nun si Weng at ultimong mga mata ay halos lumuwa na dahil sa pagmulaga. Kita na rin ang ugat niya sa may sentido na mabilis ang pagtibok. Walang magawa si Weng kundi ang manginig. Tapos hindi pa siya makapagsalita. Pakiramdam talaga niya ay kontrolado siya ng ibang katauhan. Hindi rin may paliwanag kung bakit walang tumutulong sa kanya noon na pawang siya lang ang tao sa lugar nung mga oras na yon. Habang nananatiling nakatitig unti-unti raw lumilitaw ang isang mukha mula sa bintana. Pababa ito ng pababa na parabang nakabitin patiwarik ang katawan. Doon ay nakita niya ang matandang lalaki na nakapikit. Maputla ang mukha, puno ng pasa at halos hindi maitsurahan. Pinilit niyang pumikit na nagawa naman niya at diniinan niya ito. Pero hindi pa niya rin daw kayang yumuko nun. Maya-maya kusang bumukas ang kanyang mga mata at tila ba mas lumapit siya sa multo. Kitang-kita niya kung paano ito dumilat ng masama at galit ang itsura nito. Hindi na raw nakayanan nun ni Weng ang kaba. Doon na siya nawalan ulit ng malay. Pagkatapos bigla na lang siyang nagising na may hawak pang yosi at tinatapik ng gwardya ng aming opisina. Nandoon siya sa may gilid ng daan. Nakaupo kaya labis niya yung pinagtaka. Bumalik siya sa dating pwesto nang hindi niya alam kung paano. Panaginip lang ba ang lahat? Matapos mapagtanto ang nangyari, agad siyang naghabol ng hininga at hindi na nasagot ang gwardya. Kumaripas daw siya nun paloob at nagpakalma sa tabi tapos umuwi na rin at nagpahinga. Marami na rin pala ang nakaranas kaya maingay ang kwento. Isa pa rin nga si Jonah, ang tahimik kong workmate na minsan ko lang nakakausap. Nakakabigla na nagsalita siya noon sa harap naming lahat at maging siya pa na ay naging biktima na ng pagpaparamdam.
Medyo nauutal-utal pa nga siyang magsalita noon dahil ang karanasan niya pala ay nangyari lang nung mismong gabing yun bago magsimula ang kanyang shift. Nagkaroon na ng taxi sa Lucena nung mga panahong yun. Doon nagpahatid si Jonah dahil medyo malayo siya sa may bayan. Hindi pa naman malalim ang gabi noon. Maayos rin naman ang pagmamaneho ng nasakyan niya, kaya wala siyang inaasahan na masamang mangyayari. Ang kalsada palang dinadaanan ni Jonah yung malapit sa abandonadong gusali. Ibig sabihin doon siya bababa sa mismong tawiran na katapat rin ng opisina namin. Noong malapit na raw siya sa babaan, biglang bumagal ang taxi na para bang nagloloko. Iba kasi ang tunog ng makina. Gusto lang inuubo ito. Hindi pa niya natatanong ang driver pero gumagawa ito ng tunog na tila ba naiinis sa nangyari. Bumubulong-bulong pa raw na hindi nito alam ang nangyayari. Nang tingnan ni John ang rear view, dun na siya nanlamig na makitang nakangisi pa ang driver sa nakakatakot na paraan. Animoy nagbago ang katauhan nito at tila ba hindi na normal. Pero bigla rin daw bumalik sa dati at nagtanong, "Ma'am, mag-isa lang po ba kayo?" Kita raw sa itsura ng driver ang pamamawis at pagtataka, pero hindi nito magawang makatingin sa salamin o lumingon man lang. Umuo naman si Jonah noon pero hindi kumbinsido ang driver. Mabagal pa rin ang takbo ng taxi at parang hindi dumadating sa mismong pupuntahan. Sa sandaling yun, nakutuban din ni Jonah kung paanong biglang naging mabigat ang hangin sa loob. Sa isip niya kaya siguro nagtanong ang driver dahil sa kakaibang presensya. Para kasing may ibang tao kaming kasama na nakasakay rin sa kotse. Noong kinakabahan na, sinabi na lang ni Jonah sa driver na ibaba na siya. Malapit naman na kasi. Ang kaso, hindi ito sumagot. Nang tingnan niya ulit sa salamin, nag-iba na naman ang wangis nito. Maputla at puno rin ng pasa katulad ng deskripsyon ni Weng. Pero mabilis ring nawala at bumalik sa normal na katauhan ng driver. Kaya lang tensyonado na ito at labis na nanginginig at nauutal. Sa pabulong na salita, sinabi ng driver kay Jonah na huwag muna lumabas. May umaaligid daw kasi sa kanila na matandang lalaki na kanina pang paikot-ikot sa mga bintana ng kotse. Baka raw kung ano ang mangyari kay Jonah kung lalabas. Pero dahil natatakot na, sinubukan ni Jonah na buksan pa rin ang pinto at kumaripas palabas. Ngunit nakalak yun. Inulit pa niya ng malakas. Hanggang sa magtaas ng boses ang driver, tila ba 2 boses ang narinig na sabay nagsalita. "Sinabi ng dito ka lang muna!" Pasigaw yun, kaya medyo napapaluha na si Jonah sa sobrang kaba. Hindi niya alam ang gagawin at sumulpot pa nga sa bintana ng kotse ang patiwarik na pagdungaw ng matandang multo. Doon niyo rin nakitang nakatulala lang ang driver. Walang kibo at diretso lang ang tingin. Kung hindi pipigilan ni Jonah, baka bumangga pa sila kaya't naglakas loob tapikin ang driver ng malakas upang gisingin ito. Subalit walang nangyayari, kung kaya't inabot na lang niya ang susi para patayin ang makina at inalis niya rin ang lock sa pinto. Doon na siya nakalabas at hingal na tumawid ng mabilis papunta sa opisina. Kaya pala pawis na pawis si Jonah nung makita ko siyang dumating. Ang pinagtataka ko lamang paanong dumungaw mismo sa bintana ng kotse ang multo ng matanda. Sa pagkakaalam ko kasi, sa bintana lang siya ng mismong gusali nagpapakita. Ibig sabihin, kaya palang gumalaw ng multong yun. Matapos ang mga kwento, pinainom namin sila ng tubig at pinakalma. Gayunpaman halatang mas marami ang kinabahan matapos ang mga narinig. Ako naman unti-unting naniniwala pero hindi pa rin ako nagpapadala sa takot.
Multo lang naman yun at wala namang mangyayaring masama kung dededmahin namin ito. Hindi naman nito kayang manakit at pagpaparamdam lamang ang magagawa. Siguro, kayang makaapekto sa emosyonal na kalagayan namin pero depende yun sa lakas ng loob. Madali itong lagpasan at hindi ako dapat matakot. Ganon ang paniniwala ko hanggang sa may malagim na nangyari kay Mel. May isang gabi kasi na lahat kami ay napatigil sa pagtatrabaho. Isang araw lang yata ang pagitan mula nung magkwentuhan kami. Normal naman bago mangyari ang hindi inaasahan na talagang inakala kong walang kababalagan noon, lalo na't hindi naman ako mag-o-overtime. Pero maaga pa lang nga nung mangyari ang dinanas ni Mel. Binulabog kami ng hinihingal na si Weng na halatang kumaripas ng takbo pataas. Si Mel, nakahandusay sa baba. Agad kaming nagsibabaan noon at naabutan nga si Mel na nakahiga sa labas ng opisina. Nakatulala siya sa langit habang hinahabol ang hininga. Hinang-hina at basang-basa ng pawis ang damit nito, medyo ubi rin ang kulay ng palibot ng kanyang leeg. Nang mahimasmasan, inalalayan siyang tumayo ng ilan sa amin at pinaupo muna sa may hagdanan papasok ng opisina. Pinainom rin siya ng tubig at doon na namin siya tinanong. May nagbago nga kay Mel na animoy lagi siyang takot na takot. Noong nagkikwento, panay ang lingon niya sa paligid at hindi rin siya mapakali. Nanginginig din ang buong katawan. Medyo basag ang boses niya nung sabihing sinakal siya ng malamig na kamay. Pero kahit daw nakamulat ay wala siyang nakikita sa paligid maliban sa itim na matandang lalaki. Purong itim daw ito pero alam niyang yun ang matanda. Paano kasi may nilalabas din itong boses na medyo magaspang? Sinisisi di umano si Mel sa sinapit nito nung nabubuhay pa. Halos maiyak nun si Mel na nun ko lang nakita. Hindi talaga ako sanay kaya grabe ang pagkagulat. Sabi pa niya sobrang lakas ng puwersa ng matanda. Hindi talaga normal kaya nagtataka siya kung paanong kaya siyang sakalin ng kaluluwa. Sobrang bigat din daw nito at hindi niya magawang bumangon kahit anong pilit. Mabilis lang daw ang pangyayari pero sa pakiramdam niya ay halos 1 oras na nakadagan sa kanya ang multo. Bahagyang kinabahan ang lahat doon at agad rin naming sinilip ang footage na kuha ng CCTV. Doon nga ay nakita naming nakahiga si Mel. Pinapakita rin niya na kusa siyang humiga nun. Maya-maya pa umangat ang kanyang mga paa na parang may mabigat na nakapatong sa kanyang tiyan. Pagkatapos sumawak siya sa kanyang leeg na tila ba may pinipigilan. Ang kaso, wala kaming makita sa video na kahit anong kakaiba. Ultimong anino ay wala. Nakapagtataka lang na medyo malabo noon na pawang puno ng alikabok ang mismong lens. Noong gabi ding yon, pinauwi si Mel at pinagpahinga muna. Sinabihan din siyang huwag munang pumasok at magpatingin din sa mga eksperto. Nabubuo na ang paniniwala ko noon. Medyo kinakabahan na rin ako noon matapos ang nangyari kay Mel. Nagsimulang mabuo sa utak ko ang mga tanong. Totoo bang kayang manakit ng multo? Paano nangyari yun? Ano kayang panganib ang naghihintay sa akin? Matapos ang insidente kay Mel, may namuong tensyon sa opisina na mas naging mainit kumpara sa noon. Mas lalo kasing kinabahan ang mga tao. Sa isip nila hindi malabong mangyari rin sa kanila ang nangyari kay Mel. Mas naging matahimik at matatakutin ang mga kasamahan ko. Kumbaga naging maingat sila sa kanilang mga kilos, halos hindi sila lumilingon sa kaharap na gusali. Hindi rin masyado nag-uusap-usap. Nagkaroon nga noon ng solusyon na tabunan muna ng kortina ang transparent na dingding para hindi raw kami mailang. Pero parang walang epekto pagkat ang takot ay namumuo na sa dibdib. Ang malala pa may iilan na nag-resign
Nahirapan din kami nung halos walang nag-overtime. Ang alam kasi nila ay tuwing hating gabi malakas ang pagpaparamdam. Kaya yun ang iniwasan nila. May ilan din na humiling na baguhin ang kanilang shift at maging pang-umaga na lamang para mabawasan ang kaba. Ako naman ganun pa rin sa dati. Sa kabila ng mga nalaman, mas pinili ko ang aking pangangailangan. Hindi dapat ako mabuhay sa takot dahil mahirap lang kami. Kailangan ko rin ng pera nung mga panahong yun. Ako kasi ang nagsilbing breadwinner sa aming pamilya. Kaya kahit mabigat ang hangin, hindi ko nalang pinapansin. Sa katunayan, nagagawa ko pang mag-overtime at tinitiis kong lumayo ang tatawiran para lang hindi dumaan sa tapat ng lumang gusali. Kinaya ko rin naman yun nung una. Hindi ko lubos inakala na may mas ilalala pa pala ang karanasan ko. Nasaktuhan kasi na may isang gabi na ako lang ang nag-overtime sa ikatlong palapag ng gusali namin, pero meron pa naman sa ibaba. Noong papalapit na ang hating gabi, siyempre tahimik na ang buong gusali. Maingay lang ang pagtipak ng mga daliri ko sa keyboard at ang tunog ng umuugong na aircon. Tagos ang tunog nun sa suot kong headset kahit na masigla naman ang pinapakinggan kong musika. Medyo malamlam na rin ang ilaw. Hindi ko rin naman pinapansin ang paligid dahil sa dinadali-daling trabaho. Focus ako doon at sarado ang isip sa kung anumang kakaibang tunog o hangin. Kaya lang sa gitna ng aking pagtatrabaho, nagulantang ako sa biglaang pagpatay-sinti ng mga bumbilya sa opisina. Mga 3 segundo yun hanggang sa tuluyang nawala. Tanging ilaw lang ng monitor ko ang lumiliwanag nun at nakapagtatakang bigla lang yung naging blanko. Dahan-dahan nang bumilis ang pintig ko dun pa lamang. Gumagawa ang utak ko ng mga eksena na hindi kaaya-aya na lalong nagpapakaba sa akin. Pakiramdam ko may matang nakamasid lang sa akin. Sa malayo, iniikot ko ang paningin ko noon pero wala pa rin akong kasama sa palapag. Hindi ko rin maintindihan kung bakit wala man lang lumapit sa akin. Malabo namang makalimutan nila na nandun pa ako tsaka paanong namatay ang ilaw. Pero may kuryente pa rin naman. Sino ang salarin? Aminado akong naisip ko na ang matandang multo nung mga sandaling yon. Ganun pa man, pinipilit ko pa rin ikalma ang sarili para hindi himatayin o anuman kagaya ng naranasan ni Mel. Maya-maya pa umalingaw-ngaw ang mabagal at mabigat na mga yabag. Subalit hindi ko nakikitang nanggagaling yun sa opisina na. Kumbaga ganun lang ang pakiramdam ko at may enerhiyang humahatak sa akin mula sa labas. Doon ako napatingin sa gusali na walang nakatabon na kahit ano nung mga oras na yon. Sa puntong yon na siguro ko nang sa kabilang gusali nang gagaling ang mga yabag. Hindi ko rin lang maipaliwanag kung paanong nangyari yun. Pero yun ang kutob ko. Madilim man sa loob ng opisina namin, may kakaibang tanglaw sa lumang gusali. Dahilan para makita ko yun ng may katamtamang linaw. Una kong namataan ang aninong dahan-dahang dumadaan sa ikalawang palapag sa 2 malawak na bintana. Pabalik-balik doon ang figura na tao na parabang lumulutang sa hangin kahit na ang tunog ay parang pagtapak sa kahoy. Hindi rin ako nagtagal sa pagtitig sa kanya pero naramdaman ko ang dahan-dahang pagliit ng aking mundo. Mistulang papalapit ng papalapit ang ibang mga bagay sa akin, lalo na ang mismong lumang gusali. Tila ba dumidikit ito sa aming opisina. Halo-halo na ang nararamdaman ko, pati ang kalamnan ko ay kumukulo na rin na tila ba nag-iipon ng kabag. Sobrang lamig sa pakiramdam.
Ilang saglit pa muli akong napatingin sa katapat na gusali at parang 5 metro na lang ang pagitan mula sa akin. Noon ay naging mapanglaw ang ilaw dahilan para medyo makita ko ang paligid. Ang kaso hindi ko matanggal ang paningin sa bintana. Doon na muling lumabas ang matandang lalaki, nakabitin patiwari. Maputla nga ang mukha at mariing nakatitig sa akin. Ni hindi ko magawang mapailing nun, hindi ko rin kayang mapikit pagkat hinihigit ako ng titig niya. Kaya ko rin nasabing malala sa kadahilanang may naulinigan akong kasabay na mga bulong kahit na hindi naman bumubuka ang kanyang bibig. Ang nadarama ko ay parang kinakausap niya ako gamit ang utak lamang. Sa takot tuluyan na akong naluha dahil hindi ko na alam ang gagawin. Hindi ko rin maiwasang mapakinggan ang kanyang mga sinasabi. Hindi ka na makakatakas sa akin. Hindi mo mapipigilan ang takot. Hindi mo ako magkakaya. Halatang halata ron ng kanyang galit na tila ba may nagawa kong kasalanan sa kanya. Kaya gulong-gulo ako sa kanyang mga sinabi. Animoy, pinupunteriya niya mismo ako. Sa puntong yun, hinahayaan ko na lang ang mangyayari. Palakas ng palakas ang kanyang sinasabi sa utak ko at hindi ko na halos maintindihan. Ang pinupunto lang talagang gusto niyang takutin ako. Pero ang pakiramdam ko ay may mas malalim pa iyong dahilan. Ilang segundo pa nawala ang matandang lalaki at biglang nagbukas ang ilaw. Mabilis akong tumakbo papalabas at hindi na inalala pa kung may naiwan ba akong gamit. Wala na rin akong pakialam kung may nakakakita ba sa akin basta't dumiretso ako pababa. Ngunit naabutan kong nakakandado mula sa loob ang pinto na nakapagtataka nga dahil alam ko'y may gwardya pa nun. Misteryoso na kahit anong kalampag ko sa pinto ay hindi ito gumagalaw. Wala ring lumalapit sa akin hanggang sa nandyan na naman ang kumukuti-kutitap na ilaw. Kasabay noon ng mga yabag at lumalakas na babala ng matandang multo. Papalapit ng papalapit yun sa akin. Sa buong lakas ko, hinila kong muli ang pinto at sa wakas ay nabuksan ko ito. Doon na ako kumaripas papunta sa sakayan ng walang lingon-lingon sa paligid. Mabilis rin akong nakasakay at nagpahatid ako ng walang kasabay. Nagpakaiyak-iyak ako noon sa bahay hanggang sa makatulog ako. Kinabukasan nagpahinga rin muna ako at hindi pumasok. May alinlangan na rin kasi ako noon, pero ano't ano pa man mas lumamang pa rin sa akin ang manatili sa kumpanya dahil na rin sa pangangailangan. Kaya tiniis ko na lang at pumasok pa rin. Wala na rin akong pake kung may mangyaring kababalaghan. Baka naman madaan sa dasal at hindi naman ako nagpapadala sa takot. Nilalabanan ko ito. Mahirap man, nagagawa ko namang isang tabi muna ang takot para sa pangkain ng aking pamilya. Kinabukasan nun, naabutan ko ang isang weirdong bag na nasa kinauupuan ko. Mismong oras na pagpasok ko. May mabahong amoy na medyo pamilyar pa nga pero hindi ko agad naisip kung saan ko nakita. Nang silipin ko pa na pagtanto kong yun ang pinagpapasapasahan ni Mel at Bruce noon, ang ipinagtataka ko lang, paano nakapasok yun dun? Sino ang naglagay nun sa upuan ko? Ang takot ko nung mga nakaraang araw napalitan nun ng inis. Kadiri kasi tapos nakakasok pa ang amoy. Hindi ko siya mahawakan kaya hindi kayang alisin ang bag. Pero isa lang ang maaaring salarin. Nagpapahinga pa nun si Mel kaya sigurado ako na si Bruce ang may kagagawan nun. Dumiretso ako sa kanya habang nakasakbit pa rin ang bag. Nakakunot ang noo ko noon at agresibo siyang tinanong kung bakit nandoon ang bag sa upuan ko. Alam niyo ba ang sagot niya? Wala. Nginisihan lang ako ng may pagkawirdo at dire-diretso sang naglakad papunta sa upuan ko para kunin ang bag.
Nakita ko kung paanong tuwid ang kanyang katawan na parang sundalong daladala ang bag pababa. Sinundan ko pa siya noon ng tingin at nakita ko pa kung paanong winawagayway niya ang bag sa may gilid ng kanyang bewang. May umuugong din na boses mula kay Bruce noon na hindi ko mawari kung ano. Ibang-iba talaga siya. Pagkatapos akma ko na sanang ibababa ang gamit ko sa aking table nang biglang makita ang bagay sa aking office chair. Naroon pa rin ang bag. Kaya napatalon ako at napaatras. Paanong naroroon pa rin nakita ko namang binitbit yun ni Bruce? Hindi ako maaaring magkamali dahil hinatid ko nga siya ng tingin. Dahil doon dali-dali akong bumaba para maabutan si Bruce at siguraduhin kung wala ba talaga sa kanya ang bag. Hindi ko siya nadatnan sa mga ibang palapag hanggang sa makita kong tumatawid siya sa kalsada. Sumunod ako doon at bigla na lang natigilan. Nanlaki ang mga mata ko at ang katawan ay parang naging yelo dahil nakita kong naglalakad paakyat si Bruce sa loob ng lumang gusali. Ang kaso, hindi naman nakabukas ang pinto kaya malabo siyang makaakyat. Pero naroroon talaga siya at yakap-yakap pa nga niya ang maruming bag. Nagpatay mali siya ako noon at tahimik na bumalik sa office. Gaya ng sinabi ko, hindi ko papansinin ang anumang kababalaghan. Bumuntong hininga ako at sa ibang table na lang muna nagtrabaho hanggang sa matapos ang shift. Akala ko pa nga magtatapos yun ng matiwasay, subalit may masama pa ng balitang naghihintay sa amin. May mabibigat na tunog ng takbo ang biglang nagparindi sa aming lahat. Nakakakaba na parang may malagim na balitang dala. Doon na nga nagsalita ang isang kalapit rin ni Bruce at Mel habang umiiyak kahit napalatawa naman talaga ito. Halos tumulo din ang kanyang sipon. Kasabay ng hagulhol isinigaw niya sa aming lahat na patay na si Mel. Di umano naabutan na lang ito sa kanyang higaan na hindi na rumeresponde. Mabilis ring namutlat ng lamig ang katawan nito. Marami ang nag-iyakan sa amin noon, pati ako sapagkat nakasama ko rin naman si Mel. Pero ang ilang dahilan ng pag-iyak ay ang takot sa nangyari kay Mel. Hindi ka paniwala dahil malakas naman siya bago magkaroon ng kakaiba. Marami sa amin ang naniwalang may kinalaman ng kababalaghan sa kinahinatnan ni Mel. Maaring pinili niyang humiga dahil sa sobrang pagkatakot. Lalo tuloy silang kinabahan noon pati ako na wala ring ideya kung bakit at paanong nangyari yun kay Mel. Dahil nga doon marami sa amin ang tuluyan ng umalis sa opisina. Pero alam kong may mas malalim na dahilan ang pagkamatay ni Mel at ang mga nangyayari. Siguro nakatadhana ito para sa akin at dapat ko itong harapin ng may lakas ng loob. Ganun ko pinaniniwala ang sarili ko hanggang sa magsimula akong magtanong tungkol sa totoong kasaysayan ng katapat na gusali. Kasama ang ilan sa aking katrabaho, lumapit kami sa mga katabing establishmento upang tanungin ang mga may-ari nito. Ilan sa kanila ay matagal na sa lugar kaya talagang saksi na sa mga nangyayari. Isang matandang tindera ang nakuhanan namin ng sagot na kagaya rin naman ng mga una naming pinagtanungan. Nalugi raw ang kumpanyang nakatayo doon sa kinatatayuan ng aming opisina. Isa-isa raw kasing nag-alisan ng mga empleyado. Ang tinuturong dahilan nito ay ang pagpapakita ng matandang lalaking nakadungaw sa bintana. Bahay raw pala yun na parabang tindahan na rin mismo. Isang matandang binata ang nakatira na siya ring tindero. Sabi nila nagulat na lang sila nang magising na palibot na ng yellow tape ang lugar. Ayun pala, namatay raw ang matandang binata. Tapos ang pinaniniwalaan nilang chismis, naglaslas ito at nagbitay. Pero hindi malinaw yon para sa akin dahil kung magpakita ang multo nito ay patiwarik, tsaka paanong sila ay nakatagal kung hindi nga kinaya ng mga empleyado. Sabi pa ng matanda, hindi na raw nila pinansin hanggang sa masanay. Noon din daw kasi may albularyo ng nagpaalis ng kaluluwa kaya hindi nila nararamdaman. Nagtataka nga kami kung bakit nariyan na naman yan eh. Mag-ingat kayo ha.
kayang manakit ng kaluluwang yan. Pinangaralan niya kami noon at nagpasalamat naman kami. Sabay, pumasok na muli. Maaga pa nga pala nung magtanong-tanong kami, kaya dumiretso na sa shift pagkatapos. Subalit hindi pa rin talaga malinaw ang lahat. Totoo bang pinaslang niya ang sarili o may iba pang dahilan? Saan nanggagaling ang galit ng multo? Bakit kaya niya kaming saktan? Bakit siya patiwarik kung magpakita? Habang nagtataka at nakaupo sa harap ng PC, biglang naging maalinsangan ang paligid kahit na bukas naman ang aircon. Naaamoy ko ang mabigat na hangin. Maya-maya may dahan-dahang pag-ungol ng lalaki na kalaunan ay naging sigaw na. Doon na namin natagpuan si Bruce na nangingisay habang nakahiga sa sahig. Naninigas ang ilang bahagi ng katawan na pawang nilalabanan niya. Tumitirik din ang kanyang mga mata tapos may kakaiba sa kanyang boses. Doon pa lang alam na naming sinasaniban ng masamang espiritu si Bruce. Tiyak din kaming ang matandang lalaking yon. May misteryosong taglay na lakas si Bruce noon na hindi normal sa mga tao. Ilan sa amin ang nagpanik, tumakbo pababa at lumayo sa kinalalagyan ni Bruce. May mga lalaki namang pinigilan siyang magwala dahil malalaki ang mga galaw niya. Kahit nakahiga, tila ba gusto niyang tumayo at wasakin ang lahat. Ang masama pa, may ibang tao na nadamay, kaya maraming lalaki ang pumigil. Sobrang lakas ng sigaw ni Bruce noon, nakakarindi na halos sumabog ang tenga ko. Pinawisan rin ako noon ng malamig. Hindi rin talaga maintindihan ang hangin sa paligid na dinulot ng mabigat na presensya ng sumasanib. Wala talaga siya sa sarili at ang lumalabas sa bibig niya ay ang gustong sabihin ng multo. Bakit niyo ko pinaslang? Anong kasalanan ko sa inyo? Mga wala kayong aawa. Pagkatapos noon bigla namang iiyak at babalik sa katauhan ni Bruce, humihingi ng tulong. Hindi namin alam ang gagawin at wala kaming maitulong kundi ang manahimik at ipagdasal siya. Paulit-ulit lang ang palitan na yon hanggang sa tuluyang manghina si Bruce. Nang mawalan ng malay, binitawan na rin siya ng mga lalaki. Maya-maya bigla siyang bumangon na parang walang nangyari. Gulat na gulat siya sa paligid dahil nakapalibot kami sa kanya. Inikot niya ang kanyang paningin at noong oras na yon nakangiti siya. Pakiramdam namin bumalik na ang dating Bruce. Ang kaso, walang ano-ano'y kumaripas siya palabas ng palapag at mabilis na tumakbo pababa. Umalis siya ng opisina habang tumatakbo nang biglang may kumalabog na malakas. Nanggaling yun sa baba kaya nagsipuntahan kami doon. Amoy dugo na ang paligid at kita sa kalsada ang pagdanak noon. May mga ilang bahagi rin ng bumper ng sasakyan ang nakitang nakakalat. Sa harap nito ay nakahandusay. Ang duguang si Bruce na basag ang ulo at halos hindi na makilala ang mukha. Napahawak ako sa aking bibig. Dinilat ang mga mata at natulala. Hindi ko na rin napansin ang unti-unting dumadaloy na luha sa mukha ko. Nakakaawa ang sinapit ni Bruce at hindi ko yun kinaya. Mas bumilis ang pintig ng puso ko noon, naramdam kong dumidikit na sa aking dibdib. Sa puntong yun, alam kong may kinalaman yun sa kababalaghan. Tulala rin akong bumalik noon sa opisina hanggang sa umuwi. Naisip ko ang naging pattern kung saan parang nagsimula sa dalawa ang kalbaryo. Dahil sa ako ang kasama nila nung gabing nagsimula ang pagpaparamdam, ibig sabihin, baka ako na ang sumunod. Magdamag akong umiyak noon dahil hindi ako pwedeng mamatay. Inaasahan ako ng pamilya ko. Takot na takot ako noon at parang gripo na ang aking mga mata hanggang sa tuluyang makatulog. Kinabukasan, hindi pa rin ako nalugmok pero nasa isip ko na ang lumipat ng opisina. Ngunit hindi ko nasisigurong ligtas ako kung lumipat. Nakukutuban ko kasing pinuntirya na talaga ako ng multo dahil may galit siya sa akin. Kaya nagsiyasat pa ako para malaman ang mas malalim na dahilan
at ang totoong nangyari. Lumang artikulo ang nahanap ko na patungkol sa katapat na gusali. Wala nga lang itong ibang kopya, kaya siguro hindi alam ng marami. Subalit ang totoo palang nangyari, pinatay ng sarili nitong mga pamangkin ang matandang lalaki na may-ari ng bahay at negosyo doon. Sa litratong nakalagay, makikita ang dalawang lalaki na parehong pamangkin ng matanda. Meron ring isang babae na asawa ng isa sa mga pamangkin. Sila rin mismo ang nagpalabas na nagpakamatay ang tiyuhin. Pero kalaunan nalaman na walang awa nila itong pinaslang para sa pera. Ang sabi pa sa report, positibo rin sa drug test ang tatlo. Kaya ganun na lang ang inabot ng matanda. Nakalagay doon kung paanong ginilitan ito sa liig at ibinitin patiwarik hanggang sa maubusan ng dugo at mamatay. Awang-awa ako nung mga oras na yon at medyo naintindihan na ang pinanggagalingan ng multo. Siguro rin sa amin ni Mel at Bruce niya nakita ang mga pumaslang sa kanya. Doon din nanlaki ang mga mata ko nang makita ang isang bag na nandoon din sa larawan. Nakababa iyon sa sahig malapit sa tinabunang bangkay ng matanda. Yun nga ang pinaglaruan ni Mel at Bruce na nakita ko pang kusang pumunta sa upuan ko sa opisina. Hindi ako pumasok nung araw na yon at dahil may pangamba pa rin, naisipan ko na agad ang humingi ng tulong sa albularyong sinasabi ng matandang Ale sa katabi ng aming gusali. Subalit bago pa mangyari yun, may bangungot na kamuntik-muntikan pang maging dahilan ng hindi ko paggising habang buhay. Noong matutulog na kasi ako, hindi mawala ang kwento sa artikulo hanggang sa madala ko ito sa panaginip. Nangingilig kasi ako sa katotohanang maaaring ang ako ang susunod. Sa panaginip, madilim ang paligid at nakapagtataka ring ramdam ko ang bigat at lamig noon. Sagad hanggang buto na halos namutla ang mga labi ko. Parang bumubulong ang hangin doon sa nakakatakot na paraan. Tila ba nasa iba akong mundo. Habang nangangapa, bigla na lang sumulpot ang matandang lalaki sa panaginip ko, subalit hindi niya ako nakikita. Nakaupo siya sa sahig na parang may pinipigilan. Nagmamakaawa siya. Doon na sumunod na lumabas ang 3 tao, 2 lalaki at 1 babae. Mariing kinapitan ng 2 lalaki ang matanda. Samantala may daladalang kutsilyo ang babaeng umaastang baliw. Ginilitan niya ang matanda at saka namang binitin nila ito patiwarik sa harap mismo ng isang saradong bintana noon. Mauulinigan noon ang pagpatak ng dugo mula sa lieg ng matanda na nangingisay-ngisay pa nga ang katawan. Lumansa din ang hangin na may kasamang malamig na bulong. Bakit mo ginawa sa akin to? Ikaw na ang susunod. Pumikit ako noon pero kusang gumagalaw ang katawan ko na pawang nakalutang ito. Ewan ko rin kung bakit pangit na pangitain ang tumatukbo sa utak ko habang nananaginip. Subalit hindi pa rin pinalagpas ang mariin kong pagtakip ng mata. May kakaibang hangin na humila pataas ng aking mga talukap, dahilan para makita ko ang nakasabit na tao. Nagulantang na lang ako nang matitigan ko yon dahil ako na mismo ang nakabitin patiwari. May tumutulo ding dugo sa leeg ko kaya gumising ako noon at biglang bangon. Humawak pa nga ako sa leeg ko para makasigurado at agad na naghabol ng hininga. Umaga na nang magising ako at unti-unti rin akong nagpakalma hanggang sa umayos. Ilang saglit pa bago pumasok ay hinanap ko na ang sinasabing albularyo. Sa tulong nito mas nalaman ko pa na may mas malalim pang dahilan kung bakit nangyayari ang kababalaghang yon. Sabi ng albularyo na bulabog daw ang matanda ng paglalaro namin sa bag nito na nagsilbing tahanan ng kanyang kaluluwa. Matindi raw ang galit at puot nito kaya sobrang lakas na halos makasira
ng isip. Aniya, may mga kaluluwa raw talagang kayang manakit, lalo na yung mga naghihiganti. Dahil sa mga nabiktima, unti-unti rin silang lumalakas, kaya nakakaya ang mga ganong kakayahan. Mabuti na nga lang daw at hindi ako masyadong nagpadala sa takot. Dahil kung hindi, baka ako pa ang unang namatay sa aming tatlo ni na Bruce at Mel. Aminado rin ng albularyo na hindi niya kayang paalisin ang multo ng tuluyan, subalit kayang patahimikin muli. Nagawa na rin naman niya ito noon na may lumapit din sa kanyang empleyado ng dating kumpanya. Noong araw din na yon, sinimulan na rin ng albularyo ang ritual. Inaya niya kaming magsama-sama, tapos misteryosong alam niya kung nasan ang bag na nasa may dating upuan ni Bruce. Hindi raw kasi pwedeng sa harap mismo ng gusali, tapos hindi rin ito mabuksan. Kaya naman pinili na lang na sa ikatlong palapag ng aming opisina isagawa yun. Nakaharap naman ang pwesto namin sa lumang gusali, kaya ayos na. Tsaka ang albularyo mismo ang may suhestyon noon. Habang bumibigkas ng hindi maintindihang salita na parang binaliktad, pinapikit kami ng albularyo. Ngunit hindi ko mapigilan ang sarili dahil sa pakiramdam na may lumalapit sa amin na hangin. Doon ko napagtanto na iniipit kami ng mismong katapat na gusali. May mga bulong rin na nagsasabing hindi siya maggagapi. Hindi na ako masyadong natatakot noon sapagkat kampante ako na may albularyong tutulong sa amin. Matapos ang ritual, umikot naman ang mainit na hangin sa paligid naming lahat. Ramdam na ramdam ko na mas magaan yun kumpara sa dati. May eksena rin sa utak ko na nagsasabing nakangiti na ang matandang lalaki at hindi na nakabitin patiwarik. Maluha-luha akong nagpasalamat sa albularyo dahil niligtas niya ang buhay ko. Pagkatapos ng ilang mga buwan, natapos na rin naman ang kontrata ko, kaya mas pinili kong umalis na lang sa kumpanya. Ikaw ba namang araw-araw makikita ang lumang gusali? Sinong hindi matutroma? Isa pa, sinuwerte din naman ako sa nilipatan, kaya ayos na. Walang multong nagpaparamdam. Subalit hindi ko pa yun makukumpirma. Lagi dapat nating tandaan na hindi naman talaga masamang maniwala. Basta't lagi ka ring mag-iingat sa mga bagay na ginagalaw. Hindi mo kasi alam na meron ka na palang ginagambala na kaluluwa. Huwag ding magpalala sa takot dahil mas madaling nakukuha ang kaluluwa mo ng masasamang espiritu. Hindi ko naman na nabalita ang nagpakita ang matandang multo, pero naaalala ko pa rin ang nangyari. Siguro ang maganday maging alerto sa bawat oras, hindi lang sa buhay, kundi pati na rin sa mga patay na. O siya, hanggang dito na lang po, Sir Jupiter. Salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. May iiwan lang po akong tanong na sana'y sagutin ng kapwa ko manonood. Nakaranas na po ba kayong masaktan ng mga kaluluwa? Muli, marami pong salamat.